Welcome back po again sa aking munting vlog. At sa vlog na po to ngayon ay may gagawin kami, yung DIY namin na para takip dun sa aming baboy na buntis. At si Papa po ay nababahala dun sa aming baboy na buntis, baka po kasi mapilay. Kaya ginawa niya ng ganyan kasi lukso siya ng lukso, lalo na pag andyan na yung pagkain, talagang lumulukso siya. At kagabi nga po pala ay yan yung ganap dito sa amin dito sa Bukidnon, kung Bus Ironman Endurance 2024. So grabe ang ingay ng mga tao tuwing may darating na motor, at talagang ang ingay nila. Galing yan sila ng Jinsan end point at starting point, dun sila pupunta. At ako nga ay matagal na kagising kanina kasi nabilar kagabi. At yan nga po, tinatrabaho na namin at naporma na po yung aming DIY na takip para sa aming baboy na buntis. At ako po pala ay kumuha ng kakao dito sa likod ng bahay sa amin. At ako po yung tanim ng kakao na yan. At yan nga po ay hinog na po kasi dilaw na. At ang ganda ng kanyang pagkahinog kasi yung kanyang buto ay talagang puti na puti. Yan po, nakikita niyo naman po, ang ganda po ng kanyang buto. At ang sobrang tamis po ng kanyang bunga. At ako nga po ay kumakain habang nandyan si Papa. Siya yung nagtatrabaho at ako nandyan na sa gilid kumakain. Pang snack ba, ganun. Ganyan talaga pag nasa probinsya ka, dyan sa mga gilid ay makikita kang mga prutas at kumuha ka lang doon, pumitas at makakapag merienda ka ng konti. Ganun po. At yan nga po ay andyan na kami sa aming babuyan doon sa ibaba. At yan nga po ay pinalastar na po ni Papa yung pantakip sa aming baboy. Prevention is better than cure. Talaga naman pong yan po yung katagan na dapat nating sundin, kasi pag may mangyayari sa aming baboy ay baka kami rin po yung magsisisi sa huli. Kaya nilagyan na namin ng ganyan kasi buntis po to at ang laki na ng kanyang tiyan. Kung mapilay, nako, baka madisgrasya pa yung baboy namin at saka yung kanyang biik. Kaya mas mabuting ugaliin na po na pag ganito nilagyan na namin ng harang para sa kanyang protection po. At yan po yun, ganyan po yung ginawa namin. Nilagay na dyan, nilagyan ng pako dun sa dulo hanggang sa dulo. At siguro naman po di na siya makakalukso ng ganyan kasi may harang na. Yan po yung kanyang tiyan, malaki na po. At by March to manganganak tong baboy namin. At mas malaki pa to siya kaysa dun sa kanyang mama. Yung isa naming inahin, yung kanyang mama. Ganyan na po gumawa ng harang pag yung mga baboy niyo po ay lumulukso. Ganyan lang po, DIY. Para di na po less gastos po. Mabuti po at andyan po si Papa at siya talaga yung gumagawa dito sa mga baboyan namin pag may kailangan ginagawa o gagawin. Talagang siya yung nangunguna. Maganda talaga pag hands on kayo sa inyong mga inaalagaan, lalo na pag ganito, mga baboy o kahit na ano pa yan, kasi mapupokus kayo kung ano bang mga dapat gawin at talagang may charge to experience kayo. At malalaman nyo kung ano yung mga dapat gawin sa mga ganitong sitwasyon. Yan po yung baboy po namin, yung laki na po ng tiyan, talaga malapit na to siya mga anak. At kami po ay sabik na. At ito pong baboy namin na to, itong inahin, yung plano namin, sabi ni Papa kanina, na palakihin na namin to, patabain namin at ibenta. Kasi nawala na po sila ng pag-asa. Kasi ilang buwan na at hindi pa siya landi. At ganoon nga po, papatabain lang namin to hanggang sa paglumaki na ay ibibenta na namin. Kisa po daw papakainin na namin siya ng papakainin at maghihintay kami kung kailan siya maglandi. Malaking gastos na po yun kasi napakamahal po ng mga pagkain ng mga baboy sa ngayon. Kaya ganyan na po yung plano na. Yan po yung ganap dito sa amin ngayon. And salamat po sa panonood, and this is Red Vlog. Bye bye.